Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ang gising? Para sa mga nanay na maagang mamamalengke, tamang-tama po yan. Mas maagang mas sariwa ang mga gulay at mas magandang klase ng karne at isda ang iyong mabibili. Para naman kay tatay na nagkakape-kape na, bago ka magbasa ng dyaryo, sabay-sabay muna nating alamin ang magigilagay ng ating panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Tuesday morning, September 6, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa puntong ito, silipin muna natin anong oras kaya sisikat si Haring Araw. Sa mga nag-aabang ng ating sunrise, yun po ay 5:44 ng umaga, habang yung sunset naman po natin 6:04 ng gabi. At sa puntong ito naman, para po mabigyan tayo ng ideya sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras, makakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Unahin ko na po ito dahil kahapon meron na naman tayong binantayan na panibagong sama ng panahon. So ano na po bang update dito ng Pag-asa at nasa loob pa po ba ito ng ating boundary? Una sa lahat, magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Doon sa update natin sa low pressure area natin, ito yung low pressure area natin ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alauna ng madaling araw, at sa kasalukuyan, ito'y nasa layong 570 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Alright, kahit papano good news naman ang ating natanggap dahil wala na pong sama ng panahon na umiiral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kahit po wala na pong LPA, ano po bang inaasahan nating weather conditions sa araw na ito? Makakaranas pa rin ba ng mga pag-ulan dahil dito sa hanging habagat? Okay, dahil kahit nasa labas ng low pressure area natin, patuloy pa rin ang epekto ng ating northeast o habagat dito nga sa kanlurang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Kaya asahan pa rin yung malakas hanggang katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na pag-ulan dito naman sa probinsya ng Batanes at sa Babuyan Group of Island. Samantalang dito naman sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, galing sa probinsya ng Zambales, Bataan, asahan pa rin yung mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may pagkulog, pagkidlat. Sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi natin bansa, asahan pa rin ang bahagi maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At dahil magiging maulan pa rin ang lagay ng ating panahon sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po dito sa hanging habagat, huwag kakalimutang magdala ng payong lalo na para sa mga estudyante at ganoon din sa mga empleyado na papasok ng kanilang opisina. At ito naman po, question of the day naman mula sa isang Panahon TV follower na si Len Bautista Calma. Ang tanong niya, hanggang kailan ba mararanasan ang mga pag-ulan na dala nitong hanging habagat? Okay, yung mga pag-ulan na dala ng ating habagat, posibleng maranasan natin hanggang Miyerkules dahil sa susunod na mga araw, posibleng maging aktibo naman yung ating Intertropical Convergence Zone, kaya't magsisip naman ang mga probinsya na magkakaroon ng mga pag-ulan. O ayan Len, nabigyan na tayo ng kasagutan ni Mr. Mendoza at ito ngang inaasahan natin yung mga pag-ulan ay posibleng maranasan hanggang bukas araw ng Miyerkules. Pero posible pa rin na magkaroon ng mga pagbabago kaya tutok lamang sa Panahon TV. At kagaya po ni Len Bautista Calma, pwede rin po kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. At panghuling katanungan na lamang po Mr. Mendoza, sa ngayon ba may panibagong sama ng panahon ba tayo na mamonitor? At bakit po ba lately halos sunod-sunod na naman yung pagkakabuo ng mga sama ng panahon? Sa kasalukuyan hanggang sa loob ng 24 oras, wala tayong nakikitang anumang magiging sama ng panahon na mabubuo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At naging madalas yung pagkabuo ng ating mga low pressure, lalo tigit dito sa Batanes area. Yan ay dahilan sa nagkakaroon ng wind convergence o pagsasanib ng mga hangin na nanggagaling dito sa southwest direction at saka sa northeast direction.
Okay, dagdag kaalaman yan para sa ating lahat. Kaya pala napapadalas na itong pagkakabuo ng weather disturbance ay dahil dito sa wind convergence o pagsasalubong ng magkakaibang hangin. Ayan, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.